Hello, so ako po si Madam P. Ito po yung reading natin for the sign of Virgo. Bago tayo magsimula, marami akong poster guys. Be sure dito lang kayo sa mga makikipag-transact. Ito yung GCash number namin guys. Pero ito gamit lang namin siya for GCash use talaga. So if ever, kung magte-text kayo, magko-call kayo dyan, hindi po kayo talaga mapapansin. Ay ginagamit din namin ito sa aming restaurant. So ang use lang talaga nun ay GCash. If ever mapansin yung text, ay pwedeng ibang number yung ipang reply sa inyo. So that is how to book a reading. Yan, pwede kayo mag-inquire dun sa mga yon. May mga admin ako mag-assist sa inyo. Let's start what we have here for the sign of Virgo. Yan, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Pinaka-advice ko guys, kung magpapabook kayo, doon na lang sa aming Facebook page, Madam P. Ayan. Sa Gmail kasi medyo may problem din sa pagsasend ng photo. For the sign of Virgo. Timeless love reading, guys. Main energy, do over the Three of Wands. What's with the Three of Wands? Followed by the Hanged Man. So, nakikita natin yan. Currently, you miss someone, no? Nami-miss mo yung person na kakonect mo. And pwedeng with the Hanged Man. Naghihintay ka, no? You're waiting for this person. The Seven of Pentacles. Tinatry mo mag-focus sa money mo, tinatry mo mag-grow. I mean, I can see that it's growing. Pwedeng hindi mo lang siya ganun na-appreciate kasi you feel like hindi mo nakikita yung bunga pa eh. Pero nakikita natin, nag-grow siya. Yeah. And, over the Six of Swords, currently, pwedeng ikaw ay nag-move on regarding sa person na to in the past, but still, you miss the person, naghihintay ka pa rin. And, kunin naman natin yung main energy ng person na to. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. For the sign of Virgo. Ace of Cups. I feel a lot of love dito sa taong kakonect mo. Actually, tinatry niya rin mag-move on. Nagpapakita sa atin yung Six of Swords. Tell me about the Ace of Cups. The Queen of Swords. So yeah, may pagka-cut off mula dito sa taong to or pag-iwas. No? And pwedeng with the Ace of Cups, nandun yung pagmamahal niya sa'yo. And I feel like nakikita niya kung ano yung mga bagay na nangyari sa'yo. Like, akala mo lang hindi siya totally nakasupport or wala lang siya. But I can see this person, the Six of Wands, is following you, still following you kahit malayo or kahit wala siya dyan sa tabi mo. Like, this person is one of your follower, your supporter. And I feel a lot of love dito sa taong to. Emotions. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? The Six of Cups. Yeah, this is a past energy. Nakukuha natin yung pagiging ano mo dyan eh. Parang, tawag dito, mature. Or trying to become this person na parang mature mag-isip pagdating sa connection or what. But nandun yung you still miss your old friend. This could be a friend or lover at the same time. Parang yung loyalty ng feelings mo nasa kanya pa rin. Tell me more about your emotions. Emotion of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ito, nagpapakita talaga to. You over the Devil. This is Capricorn energy. Part of you is
I'm feeling like being obsessed. Or may mga times talaga na like, hindi maiwasan na maiisip at maiisip mo pa rin siya. Kahit tinatry mong mag-move on. Knight of Pentacles is here. And, I feel like, sa ngayon, nag-move away ka sa person na to and pero hindi naman totally. Kumbaga yung iba sa inyo nag-move ka or nag-move on ka. Hindi totally na minamadali mo yung moving on stage. Especially, you're still waiting pa rin. Tsaka nandun pa rin naman yung pag-iisip mo dito sa taong to. No, nandun pa rin yung expectations mo sa kanya. So, very slowly lang yung pag-move on na ginagawa mo dito. Emotions ng person na ito for you. For the sign of Virgo, you do have the Queen of Wands. The Fool. Nine of Swords. So, nakikita natin yung pagmamasid na ginagawa nito person na to kahit malayo siya. Especially sa iyong social media, sa iyong photos. I can see photos na tinitignan ng picture ng person na to, photos and maybe videos or kung saan ka nakatag. I feel like there's something na nagbibigay ng happiness sa kanya. The problem is that yun, pag nakikita natin yung inspired na energy dito sa person. So, inspired siya sa'yo sa mga ginagawa mo or whatever you post online. Kaya lang ito rin yung nagbibigay ng pain sa kanya with the Nine of Swords. Pagsisisi na nararamdaman natin dyan. With the Fool. Like, may mga pagsisisi siya kasi masyado siya nagmadali. Yun yung naririnig natin. Masyado siya nagmadali or may mga ginawa siyang action na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng disconnection sa inyong dalawa. Gusto niyang kumawala sa something like, tell me about this. What's with the Fool? The Six of Swords. Part of this person is gustong mag-move on kasi yun, yung gusto niya kumawala sa feelings niya eh. Hindi niya naman makawala or hindi naman siya makawala sa feelings niya sa'yo. Gusto niya mag-move on kasi feeling niya you're already happy, you're already contented, or I don't know if someone here is married or in a hindi naman married yung iba, pwedeng pagsasama or may live-in na. So, nandun yung thinking nito person na to na dapat masaya na ako, dapat masaya ka na, dapat masaya na tayo para sa isa't isa. The Sun is here and the Justice card. Diba? Dapat maging masaya na lang tayo for whatever na naging dulot or naging ending ng connection natin kasi meron akong pamilya, kung siya yun, or meron ka na pamilya. So, nandun yung energy niya ng gano'n, thinking niya na dapat masaya na tayo. Pero of course, I can see that nagiging realistic lang yung isip nito person na to. But with the Five of Cups and the Two of Cups, nalulungkot siya dun sa relationship. And nalulungkot siya kasi parang kailangan niyang itapon yung pag-aasam or paghahangad na magkaroon ng connection or relasyon sa inyo. Nandun nga yung kailangan niya tignan yung realidad rather than sa mga bagay na nasa isip niya, sa imaginations niya na may kinalaman sa inyo. So, what will happen in the near future?
for the both of you, for the sign of Virgo. Sun, rising, Venus, Jupiter, Virgo. You over the Lovers. This is Gemini energy. The Four of Cups. Okay. The Two of Cups. Page of Swords. Clarify the Page of Swords, please. Talaga nagpakita eh. You over the Empress. Kasi nagpakita na siya kanina sa bottom of the deck. And then sabi ko, ika-clarify ko tong Page of Swords. And lumabas ulit yung the Empress. There's the Tower at the bottom of the deck. I want to clarify this. What's with the Tower? Four of Wands and the World. The Nine of Pentacles. Well, yung iba sa inyo, there could be a relationship, partnership, or even marriage na pwedeng mag-end. The Tower is like pagbagsak. And lovers, I can see a possible na magkaroon ng relationship na mailagay sa reality. Like I can see soulmate or twin flame. Yung iba spiritual connection to na mailalagay sa reality yung connection ninyo. And I feel like yan, especially yung the Tower, clarify siya ng Four of Wands, which is nagsisignify yun ng marriage or something stable. Nine of Pentacles, nakikita natin yung pagbibigay na lang. Maybe towards, if there's a child or children, yun, pagbibigay ng sustento. And nakita tayo dito ng completion. This feels like a yin and yang energy with the World. So, pwedeng itong connection na to magkaroon ng completion, magkaroon ng reunion, reconciliation, and the Empress is here. Pwedeng magbunga kung ano man yung mga nasa isip ninyong dalawa. Nakakita tayo dito ng mga plano. The Two of Wands. And connection na mas ilalagay siya sa reality with the Strength card. Once na magkaroon na ng alaman, parang ganun. Once na magkaroon na ng pagre-reveal, pagsasabi ng kung ano man yung reality sa emotions, no? Someone here might be still intact or hindi pa sinasabi or being close or hidden sa kanyang emotions, especially with the Four of Swords. Nakikita natin na once na ito ay may reveal, masabi, the Judgment is here. Nandun na yung start ng, of course, magsisimula siya as malungkot dahil doon sa mga endings. But then, yung kalungkutan is like temporary. Pwedeng maging happy naman siya din after all of those endings. So, yun yung nakikita natin dito. Anyway, thank you again. I will end the reading here. If you want to book a reading, dito lang sa TikTok, Facebook page namin. Pag di mo ma-search, hashtag Madam PTV, pwede mo i-search. Instagram, Madam Unicorn P, Gmail, virgophilippines@gmail.com. Etong number, pwedeng iba ang mag-reply sa inyo. Pwedeng hindi kayo masagot kung tatawag kayo or what, kasi may mga tumatawag. Kasi pang Gcash lang talaga namin to. Pwedeng ibang number kasi ito po, hindi po ito namin niluloadan. At dahil hindi rin kasi siya nakakapag-text talaga. So, ang purpose lang talaga niya is for Gcash. Okay? Basta ang malalaman nyo na legit, of course, pag ito yung binigay na number after the
sa inyong transaction. Number ng GCash. Thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.